Ngayon, ma'am, pag-usapan din natin maliban sa impeachment, itong sumabog na balita right now na sa loob Na ng ano? 40 trips na ginawa ni Marcos para ibenta daw at i-promote ang viability of investment destination and tourism destination ng Pilipinas. Naks. Umabot po sa 15 billion pesos mahigit ang ginastos niya sa entourage Magkano? at sa travel na ito. Magkano, Eric? 15. One, 15 billion pesos, ma'am. On the average, i-divide mo siya, ma'am, sa 40. That means, bawat travel ni Marcos Jr., mga kababayan, nasa magkano ba, ma'am? Divided by 15 billion, divided by 40, nasa 750 million. mm, Kulang-kulang, no? Ang ginagastor, or 75 million ang pinakamababa. Tama ba, ma'am? O 750 million. 750 million. Ang pinakamababa, mga kababayan, na ginagastos nila dito sa travel na ito. At ang latest na update mula po sa Bangko Sentral ng Pilipinas, inaamin po nila ni Marcos na nawala po ang 27% ng mga foreign direct investments sa Pilipinas at lumipat po sa mga bansang Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnam. So para sa ano ang 15 billion pesos in 14 trips na ito? Tama, 750 million nga ang ginagastos nila minimum per travel nila. Almost kulang-kulang yan sa 1 billion, mga kababayan. So ano po ang nangyayari? At bakit kailangan itong i-bring up? Bakit na ang sinasabi niya, kailangan niyang lumipad at magbiyahe, dala-dala ang mga ilang 50, 70, 80 entourage niya na hindi naman kailangan para daw ma-boost ang ekonomiya ng Pilipinas. Eh ma'am, we are on the record low ng buong agriculture sector in the last 15 years. Itong pinakamababa. At naging net importer na tayo ng pagkain, even bigas. Ang napuruhan, mga kababayan, si Matibag, hindi niya natibag si Vice President Sara Duterte, na back to you pa siya kanina sa Senado. Magaling tong yes, yes. defense councils, no, and defense team ni Vice President Sara Duterte, dahil di ba ang teorya nila, Ma'am Lorraine, mga kababayan, emotionally unstable, mentally questionable, and psychologically disturbed ang mga style ng mga pagpapakita ng galit at mga pagmumura ni Vice President Sara Duterte. Kaya naman, may kaso siyang grave threats, saka inciting to sedition in relation to betrayal of public trust. Aba, na back to you si Matibag, ma'am. Tinanong siya ni Atty. Binluan, one of the defense counsels ni Vice President Sara Duterte, di ba may pinagbantaan ka at tinatakot mo siyang papatayin? Yung video, inamin niya, yes. So yun ba ay bunga din ng iyong emotional outburst? Yes. So bakit para sa iyo hindi yun grave threat? Pero kung sa Vice President, grave threat yun. Ano Ma'am sagot niya, Lorraine, Eric? Ano sagot niya? namutla. Tumutla yung nog-nog na yon. Parang binuhusan ng suka. Ma'am Lorraine, go ahead po sa pananaw mo na ito sa ikawalong araw o kasyam na ito na Walo. araw. Ikawalong sesyon sa trial po ni Vice President Sara Duterte. Go ahead, Ma'am Lorraine. Si Melvin Matibag, no, he has really single-handedly destroyed the reputation of the National Bureau of Investigation. No, and like we've seen, no, si Matibag is the Bongbong Marcos equivalent of the NBI, na hindi nandyan para magsilbi, kung hindi para mang-abuso at saka operator ni Marcos, pagtakpan si Marcos. He's a sycophant, no? Talagang sip-sip, Sip-sip. nakakadiri. At saka talagang there's not an ounce of statesmanship or pagka-public servant, no? Hoodlum.
Itong si Hoodlum, that's the Matibag na term. ito. Pati siya, yung asawa niya, magnanakaw, no? At saka maraming allegations dito, may bahay sila sa US, no? So, the US. bloody nerve of this guy, alam mo, actually, that whole impeachment is really galling. It's very galling kasi yung mga nasa prosecution, mga magnanakaw, 'di ba? At alam natin ang nasa likod niyan ay si Bongbong Marcos na numero uno magnanakaw. At kaya niya Yes. ginagawa yan para hindi maging president si Inday kasi si Inday talagang for good governance yan. At saka yung pinakamaling sinabi nila tungkol kay Vice President ay magnanakaw siya. Naku po, Mariosep, sobrang opposite ang layo-layo ng sinasabi nila at saka nagagalit si Inday kapag kaganyan na yung sinasabi sa kanya, no? Noon, siguro ngayon talaga nakikita ko na nag-transform talaga ang Vice President. She was formidable even then. She's even more formidable now. So, what can I say about Matibag that I've not said about the team of Marcos, no? They're all hoodlums. They really Yeah. have no respect for the law. They have no respect for our constitution, no? And they're there, mga operators ni Marcos, 'di ba? They're there to destroy the vice president kahit na washakin nila ang konstitusyon at yung demokrasya natin. Yung mga yan, yung mga lintik na yan, dating talagang araw nila at talagang pagbabayaran nila yung pambababoy na ginagawa nila sa Pilipino. I agree. And ma'am, speaking sa pangbababoy ha, di ba kababuyan, hindi lamang yung pangatlo na pala to ma'am, no, na mga puro NBI ang testigo. Ang una yung yung Mark Calilong, pangalawa si Lutok na nag-regional director, pangatlo si Matibag. Isa pong pattern nila, Ma'am Lorraine, mga kababayan, no? Wala silang solid evidence, haka-haka lang nila, at hindi nila mapagtagpi-tagpi at mapagtagni-tagni yung mga pangyayari kasi ayaw nilang i-present nga ang buong konteksto ng Zoom media conference na yon or interaction ni Vice President Sara Duterte with some media personalities, no? Spliced video ang ginamit. Pangalawa, hindi maayos ang affidavit, sloppy. Yeah. Pinilit at parang gawang elepante ang kwento ng mga abogado, hindi gawang abogado. Diyan pa lang Ma'am Lorraine sablay na. Pangalawa, hindi po ito proven na ang inciting to sedition at itong grave threats ay equivalent sa betrayal of public trust. You have to prove it before you can use it for the impeachment. May ganun pala para mga kababayan, Ma'am Lorraine, may teorya pala yan. I-prove mo muna na nakomit yan, ang grave threats at ang inciting to sedition na sinadya niyang gawin upang labagin ang saligang batas at talagang nagpakabalahura siya at proven in an evidence and trial in a court separate from the impeachment court. Bago mo siya gamitin doon sa impeachment trial, hindi nila ma-establish ang corpus delicti, yung body of the evidence, Ma'am Lorraine. Kaya ngayon, nagre-resort sila dito sa sinabi nga ni Senator Alan Peter Cayetano. Mahirap ito kung ang ginagamit natin sa impeachment trial, propaganda rather than evidence and doctrine of law. Kaya nga nasita kahapon, ma'am, si Tulfo, si Erwin Bendalo Tulfo, yung point ni Senator Alan, ma'am, it is pointless, it is useless to argue a legal principle to a non-lawyer who refuses to accept na hindi siya abogado. Dapat niyang intindihin yung pagpapaliwanag sa mga prinsipyo ng batas. Ba, humirit si ma'am? Mga kababayan, humirit si Itbulaga Tito Soto. Sabi niya, I may not have 4 years of law study, but I have 29 years of lawmaking. You know what? There is if it were not Tito Soto who said that, it could hold water, 'di ba? Kasi hindi naman required na lawyer ka para maging senador ka di ba? Tama naman, tama. But it's just that it's Tito Soto, no? Corrupt, 'di ba, na so pinagsasabi niya, did he shine as a senator? And Eric, you forgot, 29 years. You forgot pa that he said yung bank records pina-open, 'di ba? Papa-open ni Chis Escudero. Pagkatapos, itong mga ito, 'di ba, yan yung si Bendalo, yung kakakwento mo lang, 'di ba? They always hide behind this word technicalities, 'di ba? Technicalities. Kaya
But that's what the law is, 'di ba? That's why you study law. It's a body of technicalities, 'di ba? Na kailangan mong sundan. It's not some pesky thing. Eh, sila Tito Soto, 'yan ang sinasabi. Tito Soto, si Erwin Tulfo, yan ang mga sinasabi, no? Na tsaka kahit yan sila Luistro, technicalities daw, yun eh. Yun yung batas eh. You have to follow the law. In other words, these people have a disdain for the law, no? Wala silang Mhm. respeto sa batas. At saka Yeah. itong si Chel Joc, no? No, I saw his somebody sent me his something he posted on I think maybe Facebook, no? Or Twitter news, I'm Facebook. not too sure. Sabi Ah, niya na kung wala ka namang tinatago, ba't hindi mo buksan yung wow. ba't hindi yung SALN mo, yung bank accounts? Lawyer ba ito? Din talaga ng law ito. Ako nga hindi nga ako abogado, alam ko bawal kasi you know why? Chel Jokno, you know why? Kasi bawal sa batas. May bank secrecy laws tayo. Period, the end, 'di ba? So what they're doing to the yun ang mga saklap ha. Talagang fishing expedition. Mm. Nag-akusa ka, pagkatapos hihingi ka Wala ng kang ebidensya, ebidensya. saka ka hihingi ng ebidensya. Ang hinihingan mo pa ng ebidensya ay yung inaakusa mo. 'Di ba saklap? Sabihin mo Yeah. talaga naman no, talagang it's really a travesty what's happening right now, no. So, Mortal sin yan, Ma'am yeah. Lorena, sa Yeah. trial. Mm, Kung sa inyo, Ma'am, mortal sin sa mga doktor na mm. kapakapain mo lang at wala kang complete diagnostics process. Tapos sabihin mo, ay, cancer to, kaya 'Di ba? kinapakapa ko lang. Di ba, Ma'am? Bawal yan, mortal sin Yeah. yan sa inyong Yeah. profesyon. Ganon din po yan sa batas. He who accuses must bring forth the evidence. Yeah. So hindi po obligasyon ni Vice President Sara Duterte to prove na wala siyang ill-gotten wealth, wala siyang ninakaw dahil kayo ang nag-aakusa eh. So kung kayo nag-aakusa, you prove it. Alam po ni Jokno yan, kaso lang nagiging bobo. Ang nagbobobobuhan. He tries to be bobo because yun ang convenient para ilusot ang kanilang baluktot na teorya. Na pwede mag-fishing expedition, pwede mag-akusa now, evidence later. At para magka-ebidensya, tutulungan sila ng impeachment court. I-bend the law nila, ibaliwala ang mga nakatayong batas like Bank Secrecy Law, Anti-Money Laundering Act, Data Privacy Protection Act, lahat yan ibaliwala nila. At yan, ma'am, may dalawa palang option yung sa BIR at saka sa AMLAC. Pwede yan kung ipag-utos ng presidente even if in the absence of categorical court order. Meaning hindi lang impeachment court, ma'am, dapat may court order yan. So alam na po natin na pwedeng gawin ni Marcos yan. Pero ang tanongan namin ni Ma'am Lorraine, kung mayroon pong kauna-unahan na dapat magbukas ng SALN sa loob ng 10 taon, magpakita ng bank transactions in the last 10 years, lahat-lahat, hindi lang po si Vice President Sara Duterte. Kung gusto ninyong maging malinis at totoo, na patas at makatotohanang matuwid, itong impeachment trial, simulan nyo rin, ipakita nyo, iladlad nyo sa publiko ang inyong mga bank transactions, ang mga SALN ninyo, at ang mga BIR income tax returns ninyo. Sasabihin nila, hindi naman kami pinapa-impeach. No! Your accusations, itong prosecution team, yung House of Representatives, sila Marcos at Romualdez, your accusations go back to you. At yun ang gustong makita ng taong bayan beyond the impeachment court. Kung gusto nyo ipakita na hindi kayo bingatibo at hindi maruming demolition attack sa Vice President ang ginagawa nyo, di pakita nyo ang inyong mga lahat ng records nang walang itinatago. Kung ganyan ang idinidemand nyo sa Vice President, you should demand equally the same to you. Yan po ma'am, hindi Basically, nila kayang gawin. yeah, basically what you're saying, let's go going by your logic, 'di ba? Then let's apply that logic also to you kasi sinasabi Correct. ninyo na okay lang 'yun. O di gawin natin sa inyo, 'di ba? Di ba? But you know Oo. what? Alam na naman ng buong Pilipinas. You know, si Secretary Esperon sent me a video. No, Mhm. it was parang contest sa isang opisina somewhere, no, na question and answer, Mr. Philippines, parang ganyan, ano. Tapos tinatanong siya, anong gusto mong maging, no? Ano yung pinakagusto mong pangarap? Sabi niya, gusto kong maging maleta. Kasi hawak mo yung maraming pera. So, sino pa bang Pilipino ang hindi alam tungkol dito? Correct. Na si Correct.
na si Luistro ay magnanakaw. Sino bang hindi may alam niyan? Na yung mga Oo. nakatayo, nakaupo dyan, sina Dalima, mga magnanakaw. 'Di ba? Yan, sila Ridon, mga magnanakaw. 'Di ba? Si Bongbong Marcos, mga magnanakaw. Sila Chis Escudero, may mga insertions yan, mga magnanakaw. Si Joel Villanueva, Oho. si Tito Soto. Alam ng buong Pilipinas, mga magnanakaw kayo. 'Di ba? So, Mhm. when we watch this impeachment, no, it's very galling, nakakasuka, no, Mm. nakakagalit. Lalo ninyong ginagalit ang isang bansa na galit na, hindi lang siya underserved, overstolen, talaga pignanakpit, tapos gagawin niya yan, 'di ba? Tapos it's very particularly galling na ang mga a-accuse ng ganyan sa Vice President ay sila mismo ang pinakamalalaking mga buwaya sa Pilipinas. What do you think? You think Filipinos are stupid? Or do you think galing kami sa lahi na pwede ninyong, can I say a bad word? You know, pwede ninyong ganyan-ganyanin lang, di ba? So, hindi. Talagang lumalaban. Gawin niya yan. Sige, gawin niya. Kasi wala naman makakapigil sa kanila eh. Wala makakapigil dahil abusadong-abusado talaga yung mga yan. And they really, it's already 2026, no? Going towards the last quarter. So they're getting more desperate, 'di ba? So they really need to take in their minds, they really need to take out the vice president. Why? Because the vice president ang taong magpapapanagot sa kanila, not out of vengeance, kung hindi dahil good housekeeping, ganun lang siya. Ganun lang kung ano yung tama, yun ang gagawin niya. So they're getting more and more desperate, 'di ba? So, Agree. Ma'am, yeah. sa tingin ko kami ni Ma'am Yeah. Lorena, agree kami na dalawa dito. Hindi naman talaga nila mapapakonvict si Vice President Sara Duterte, ma'am. Kahit ilang beses Ay, nilang hindi ko alam. Alam itumbling. mo, Eric, hindi ko alam. Hindi ko alam, ha. Hindi pa ako sure Kasi diyan. ma'am, ang requirement ma'am talaga, nagdeklara na si Chis Escudero. Na At ano? unless babaguhin ito ng impeachment court, which I think babaguhin nila, the Mm. letter of the Constitution is very clear. Two-thirds of all the members of the Senate. I have a Ang question, rule sa Eric. ma'am, ang rule sa Yeah. batas Yeah, you yeah. do not add Yeah. something that is not stated. You do Yeah. not deduct something that is clear and explicit. So ibig Yeah. sabihin kung Yeah. hindi nakalagay doon, hindi mo Yeah. pwedeng dagdagan ng interpretation. But Yes, ma'am. Go ahead. my question to you is, do they follow rules? Do they follow the law? They don't, di ba? And I also Exactly. heard, di ba, right? So, and I also heard that Lisa Marcos has really gave marching orders to itong mga alipin niya dyan sa Senado that she has Mhm. to be impeached, no? Kasi once you take her out, malaking headache out na sa mga magnanakaw na ito, kasama si Lisa Marcos na numero unang magnanakaw yan, di ba? So, kasi we keep on holding them to the law, and we all know if they've made anything exceedingly clear to us is that they don't follow the laws of our land anymore, 'di ba? You have a point there, ma'am. Yeah, No? no? Ang Okay. tingin ko nga, ma'am, magandang binuksan natin yan. Yeah. Babalikan namin ni Ma'am Lorraine ito in a short while. Mag-move lang kami ng forward kasi ako, I'm holding to the theory Yeah. na hindi nila makukonvict si Mm. Sara Duterte because the minimum objective is to destroy her reputation, sirain, wasakin True. siya, I agree. durugin siya. Yeah. Pero dudugtungan kong punto ko kay Ma'am Lorraine, tama din siya na dahil ang gobyerno ni Marcos proven na Yeah. lawless, Yeah. proven na iniikutan niya ang batas, binabaluktot nila ang batas, at binubutas nila ang batas, ginagamit pa as weapons to their own caprices and whims. Depende sa kung anong gusto nilang gawin. At madalas ang nangyayari, nakakalusot sila. Tumatahimik ang Supreme Court or hindi dinidesisyonan ng my Korte God. Suprema. Doon ako papunta sa sabi ni Ma'am Lorraine, hindi siya sure kung hindi talaga i-convict. Ang sure kami na nalalabagin nila ang saligang batas. Pwede nilang gawin? Pwede. Kaya nila tinatanggal isa-isa ang mga senador sa independent block, no, sa grupo nila Senator Cayetano. Ma'am, imagine wala si Senator Bato de la Rosa. Wala na si Senator Marcoleta physically dyan. Wala din si Senator Jingo Estrada. And hindi malayo po within the year. Diba, nagbabala na itong Kuratong Baliling Notorious. Yan ang kanyang pangalan, si Mr. Kuratong Baliling o kaya si Mr. Cemento, si Ping Lacson. At yan naman ay publicly known na mga issue laban sa kanya. Na the right place daw para kay Cayetano ay sa Payatas, Quezon City District Jail. So hinting towards that, Ma'am Lorraine. Yeah, you know what, Eric, no, mga kababayan, I would not even be surprised
if they reach the point of desperation where they will really assassinate Inday. And Pwede. I think Pwede. that the Vice President is very aware of that, and I really think that that's what she meant nung sinabi niya na I have come to terms, no, that my life with the fact that I am not meant to be placed in this world to be happy, no, and she has Yeah. really embraced this, no. Yeah. Nakita mo naman Pwede. yung pagka-desperado ng mga buwakang ito, 'di ba? Tsaka hindi lang desperado oh, no shame, no shame, no, there's Yeah. there's lawlessness, there's shamelessness, 'di ba? They're very desperate and getting desperate by the day as 2028 draws closer, 'di ba? So, um look at this. Look at the mess of this country. PRRD, extraordinary rendition. Mm. What the heck? Tapos si Vice President, kung ano-anong kalokohan ang pinagsasabi ninyo tungkol sa Vice President na highly trusted. Pagkatapos, si Senator Rodanto Marcoleta is in jail. Yeah. 'Di ba? For Senator Jinggoy. campaign funds. While Marcos, who got 40 times, 100-fold more campaign contributions with Anton Lagdemeos, untouched. 'Di ba? Mm. And si Senator Jinggoy Estrada, si Yeah. Former Congressman Mike Congressman Mike Defensor, Defensor. 'di ba? So, Yeah. susunod na daw si Alan Peter Alan Cayetano, Peter 'di ba? Cayetano na sunod, ma'am. Shameless. Mm. Talaga, this administration is lawless, it's shameless. So, I wouldn't put it past them to hurt the Vice President. I would not. I agree. Ma'am, balikan ko yung pinupunto natin kanina, mama. Bagamat hindi nakalagay sa saligang batas na ang 2/3 of the members of the Senate ay dapat yung mga nasa loob ng Senado lang. Ang rule, ang sabi namin ni Ma'am Lorena, sabi ko kanina dito, what is not stated in the law, you cannot add. And what is stated there, you cannot subtract. Dapat kompleto siya. Ang nakalagay, ma'am, sa Constitution, 2/3 of all the members of the Senate. Hindi po naglagay ng qualifier na 2/3 of all the members who are present in the impeachment court. Walang ganon. Hindi rin sinabi na 2/3 of all the members of the Senate who can vote in the trial. Wala din ganon. Hindi rin po sinabi na 2/3 of all the senators who must be present during trial. So what is not stated in the law, in the Constitution, you cannot add. In all law, what is not there or what is there, you cannot subtract. Pero may punto si Ma'am Lorraine. Paano pag i-convict nila si Inday sa 13 votes instead of 16? At hindi magsasalita ang Korte Suprema. Tatahimik siya, hindi siya maglalabas ng injunction or temporary restraining order, at hindi rin siya magde-decide in urgency the way dinribol-dribol at binaliwala, pinatulog-tulog ng Supreme Court ang karumal-dumal na pagtataksil na ginawa ni Marcos at ng kanyang gobyerno sa pagpapadukot at pagpapatapon kay Rodrigo Duterte. Mag-iisang taon mahigit na po, walang desisyon ang Korte Suprema na tutulog. Mag-2027 budget na, Ma'am Lorraine, ang question budget sa 2024 and 2025, 2 years na nakatulog. Marami pang mga nakatulog na kaso doon. Pati kay Inday Sara Duterte, kay Vice President. Ma'am, don't forget before po umakyat ang articles of impeachment, dinala ng mga abogado ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema na ang ginawang mini trial, kangaroo court type, ay fishing expedition at wala sa otoridad ng House Committee on Justice. Therefore, null and void ang buong proseso. Therefore, there must be no impeachment to proceed. Pero tulog sa konstitusyon, tulog sa sa Korte Suprema, Ma'am Lorraine. So is the theory entertained now as forwarded by Ma'am Lorraine na pwede nilang hindi kilalanin ang 2/3 is 16, that 2/3 is only 13? Dahil tatanggalin na nila si Cayetano, ipapakulong nila, at hindi magsasalita ang Korte Suprema at hindi siya mag-intervene. So ma'am, without the intervention of the Supreme Court, the decision of the Senate to convict Sara Duterte on a 13 votes, though it is illegal clearly, will remain it is. So therefore, babalik yan sa taong bayan. Papayag tayo?
nagaganunin at lalapastanganin, ipipilit na tanggalin si Sara Duterte sa pamamagitan ng binaluktot na konstitusyon. Ang sabi mo kanina, Ma'am Lorraine, may order na sa Malacanang si Lisa Masa, by all means, tanggalin siya, even if it will not conform to the constitutional requirements, Ma'am Lorraine. Hindi si Lisa Masa, si Lisa Marcos. Sorry, Lisa Marcos. Okay. Si Masa, ano yun? CPP yun. Oh, pero nandyan din kasama sila. din siya sa gustong baluktutin ang batas dahil ang Natural. CPP gustong-gusto CPP yan. nilang tanggalin si Sara. At saka nakikita ko dito sa impeachment na ito, na hindi lang naaaninag, kitang-kita ko yung kamay ng CPP dito. Kasi yung lawlessness, yung impunity, at saka yung kay Tambaloslos din, yung style Marcos at saka style Tambaloslos na silang batas. Nakikita ko din, no, na 'di ba yung first impeachment, parang yung napaka-sloppy na late ng ilang araw. Kasi nga, sanay si Tambaloslos na siya ang Diyos na sa araw lang naman yan, ako tagasabi, ako yung batas dito, di ba? Ganyan si Tambaloslos, right? Ganyan din si Bangag, ganyan din si Lisa Marcos, lahat sila, no? Talagang kasumpa-sumpa itong pamilyang ito sa Pilipinas. So, um, wala talagang, kung meron nga talagang napakaliwanag nila is talagang yung lawlessness, no? So, talagang wala hindi talaga sila sumusunod sa batas. At saka yung ating saligang batas, yan yung taga-tanikala sa mga halimaw na estado, yung abusadong estado, yan yung taga-renda. Hindi na tinanggal na nila yung renda 'di ba? So, it will be up to us. It will really be up to us, no? Kung papayag In tayo. fact, even ang kay Chis Escudero, Mama, na ruling, at alam niya po, Ma'am, alam niya na mali yun Alam din po nila ng mga nasa Senado na hindi po nila pwedeng baluktutin ang batas, pero ginawa pa rin nila. Kaya nga, inagaw talaga ni Marcos ang initiative mula doon sa independent bloc nila Senator Cayetano, kasi ito ang gusto niyang gawin So is there a possibility that Sara Duterte will be declared convicted on a vote that does not require or does not conform to the constitutional requirement? Instead of 16 votes of the senators, 13 lang, pwede po mangyari yan. Pwede. Ngayon ang tanong, kapag tumahimik ang Korte Suprema, kahit idulog yan sa Korte Suprema, at hindi siya mag-intervene, will the decision stay? Yes. Sino mag-implement? Sila Marcos. Hindi siya bibigyan ng budget, ipasarado ang opisina niya, pwede pa siyang aristuhin. Tsaka di ba, ano nga yung track record ng Supreme Court, no? Hindi rin consistent, di ba? Yeah. Yung, biro mo, tagal na nung kay PRRD, no? Hanggang ngayon, biro mo yun, napaka-dangerous, di ba? So, yun ang nakakalungkot sa Pilipinas. Kasi nga yung mga batas natin, ang taga-renda, taga-push sa mga binigyan natin ng tiwala, di ba? Pero ang ginagawa nila, inaabuso nila yung kaya alam mo si PRRD, yan yung pinaka gusto ko yata sa kanya, yung the way he handled power talaga. Hindi niya talaga hindi niya inabuso, hindi niya ginamit para magpayaman, kundi ginamit niya talaga para sa Pilipinas, no? So, yung ngayon nakikita ko talaga yung failure of government. Dahan-dahan nakita ko nababaklas na talaga siya, no? Talagang. And it's very shocking. Very shocking to me na nagtrabaho ako kay PRRD. Kasi nung panahon ni PRRD, talagang umaandar ang gobyerno ng naiisa Isa ang galaw kasi ang galing nun leader. Ito, Diyos ko, itong leader. At ngayon, Ma'am, pag-usapan din natin, maliban sa impeachment, itong sumabog na balita right now, na sa loob ng 40 trips na ginawa ni Marcos para ibenta daw at i-promote ang viability of investment destination and tourism destination ng Pilipinas. Umabot po sa 15 billion pesos mahigit ang ginastos niya sa entourage at sa travel na ito. Magkano, 15 billion pesos, Ma'am. On the average, i-divide mo siya, Ma'am, sa 40. That means, bawat travel ni Marcos Jr., mga kababayan, nasa magkano ba, Ma'am? Divided by 15 billion divided by 40, nasa 750 million. Kulang-kulang, no? Ang ginagastor, or 75 million ang pinakamababa. Tama ba, Ma'am? O 750 million. 750 million. Ang pinakamababa, mga kababayan,
na ginagastos nila dito sa travel na ito. At ang latest na update mula po sa Bangko Sentral ng Pilipinas, inaamin po nila ni Marcos na nawala po ang 27% ng mga foreign direct investments sa Pilipinas at lumipat po sa mga bansang Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnam. So para sa ano ang 15 billion pesos in 14 trips na ito? Tama, 750 million nga ang ginagastos nila minimum per travel nila. Almost kulang-kulang yan sa 1 billion mga kababayan. So ano po ang nangyayari? At bakit kailangan itong i-bring up? Bakit na ang sinasabi niya, kailangan niyang lumipad at magbiyahe, dala-dala ang mga ilang 70, 80 entourage niya na hindi naman kailangan para daw ma-boost ang ekonomiya ng Pilipinas. Eh ma'am, we are on the record low ng buong agriculture sector in the last 15 years. Itong pinakamababa. At naging net importer na tayo ng pagkain, even bigas. And ang buong ekonomiya hindi gumalaw ng maayos. In fact, umatras ng todo at napag-iwanan tayo ng lahat ng mga bansang karatig sa rehiyon natin. Ma'am Nuring. Sabi. Alam mo, yun ang pinaka-isa sa one of those things na nagulat ako talaga. Yung foreign travel nila. Kasi nung time ni PRRD, ang layo. Nalaman ko sa mga nandyan pa sa loob sa Malacanang na kasi noon kay PRRD, sa Office of the President talaga dumadaan yung travel namin. Siya talaga yung nag-a-approve, talagang inaaral ni ES Bingbong. Talagang ano siya, kaya niya finire si Ridon kasi nalaman niya, 'di ba? So, Correct. yeah, so si PRRD ano siya, boots on the ground siya, alam na alam niya, hindi mo yan mauuto. No, pero itong isang ito, no, ito kasi drug addict, walang pakialam, 'di ba? Magnanakaw, hindi nandiyan para magsilbi. Shocking. Alam mo, nalaman ko kung paano sila magsasabi ng magta-travel. Pwedeng handwritten. I'm going to Handwritten. travel, ganon. I have a workshop, ganon. Oh my God. Sa amin hindi Grabe. ganon. Talagang typewritten. Tapos talagang may form siya. Ano yung workshop na yon. Pagkatapos, sino yung mga kasama mo, ano yung objectives mo, etc., etc., etc. Dadaan dyan sa ES. Tapos pagbalik mo, kailangan may proof ka every single day na nandun ka talaga kung saan mo sinabi na nandun ka. Nakakalakip yun. Pagkatapos lahat ng iginastos mo, lahat ng nandun. Pagkatapos, kung ano, kunyari pumunta kang workshop, pagbalik mo dito, kailangan magkaroon ka ng, yung kung ano natutunan mo doon, kailangan ibalik mo dito. Meron talagang ganong procedure. Ito hindi ganon, junket. Junket talaga Junket. at the expense of the That's the word. Filipino people. Ayan si Ted Herbosa, 'di ba? Kaya yan na ganyan eh, no? Nag-retire na lang siya. Actually lahat sila um tsaka si Bangag, no, wala siya talagang pakialam. Talagang hindi siya tumitingin kasi iba yung power ng presidente. Kapag ikaw nag-show ka ng interest diyan, everybody will move. Parang ano yun eh, parang makinarya yun eh. Pag sinabi ng president, no, ganyan ka powerful. Bakit ganyan yung biyahe? Yon. Lahat gagalaw. Bakit ganyan, 'di ba? So, can you imagine what it means no when si PRRD umiikot sa Pilipinas, yung mga sulok-sulok na for the first time na ang president ay diyan na pumunta. Yeah. For the first time. So nagtataka ako bakit siya pumupunta doon, 'di ba? And then what happens after when he leaves is that talagang umaandar ang lahat ng ahensya ng gobyerno para gumanda yung lugar na kung saan siya nagpunta, no, for the first time, etc. So, wala tayong aasahang maganda dito kay Bongbong Marcos. Alam na naman natin yan. Ganyan ang negative 27, di ba? Negative whatever, di ba? So, alam Yeah, na ng tuloy-tuloy. Pilipino yan. Hindi lang bumababa dahil talagang maraming rason kung ba't siya hindi bumababa. At isa doon ay natatakot siya na mapepreso siya.